Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo, GMC o Jose Maria College ng Kingdom of Jesus Christ na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy ay pinasilip na nga. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ko ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito, at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel, Ronde TV mo. Eh na nga no, ito nga si Pastor Apollo Kibuloy ay pinasilip nga yung kanyang napakagandang eskwelahan. Napakalawak nito ha. Pang world class ika nga itong eskwelahan na ito na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag napanood ito ni Senador Risa Hontiveros, naku po, lalong manggigigil si Risa Hontiveros. Bakit ba ganito kaganda itong pagmamayari eskwelahan ni Pastor Apollo Kibuloy? Napakaraming scholar dito ha. At hindi lang mga QOGC ang scholar dito, pwede palang maging scholar din yung mga hindi member ng QOGC o ika nga mga tagalabas. Yun na nga ano, bakit ba itong si Senador Risa Hontiveros ay galit na galit kay Pastor Apollo Kibuloy? Ano kaya sa palagay nyo mga kababayan? Sa akin din mayroon ding mga galit. Bakit daw kumakampi ako kay Pastor Apollo Kibuloy na masamang tao naman daw? Magkano daw ba yung binayad sa natatawa tuloy ako. Alam nyo mga kababayan, kanya-kanya po tayong paniniwala po. Ulit-ulit po sinasabi yan. Kanya-kanya tayong paniniwala. Walang makakapigil sa atin, walang makapagdikta sa atin kung sa tingin natin sino ang tama. Doon na tayo sa bandang huli magsisihan mga kababayan. Kung halimbawa, itong si Pastor Apollo Kibuloy talagang may kasalanan. Pero paano nga kung wala? Pinapahiya lang siya ni Senador Risa Hontiveros. Pero bandang huli naman pala, wala naman palang ginawang kasalanan. Ito na huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Jose Maria College, mabuhay o malayaw. Welcome sa Kingdom of Jesus Christ. Ayan guys, magandang hapon sa inyo. Ito na po tayo mga kabayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama na natin po tayo dito sa Jose Maria College. Jose Maria. That's the name of the parents of Pastor Jose Kibuloy and Maria Carion Kibuloy. That's Jose Maria College. So, college, Jose Maria College yung unang puntahan natin. Yeah, Pinangalan sa mother niya at sa father niya. Yes. Jose Maria. Gaano po ma'am karami sir yung mga nagkakalami? Almost 7,000 po, sir. Grabe, 7,000. Marami po tayong mga scholars na pinapaaral ni Pastor po sa 7,000. Sa 7,000 yan, sir, libre ba yung ano? Malaking university sa Metro Manila. Yes po, sir. Meron tayo. Tapos, the only school in the region po na merong law at medicine at the same time. Kasi ang mga school, di ba, law lang or medicine lang. Sa amin po, meron kaming law, may medicine, may engineering, may business, lahat ng ano po. May medical, allied health. In all of that sir, ano yan? Puro scholar lang lahat. Meron naman mga paying, sir. Pero yung mga scholars talaga ng Kingdom at saka scholars ni Pastor, dito din talaga sila nag-aaral. From ano talaga, from teacher hanggang maging doktor, maging lawyer, maging engineer sila. Ay napaaral talaga nila. Kaya nakatagal itong walang ito? 2002 po siya na-start po. So mga nasa 22 years na yun. Ito nga ako. Ayan no, yung eskwelahan no. Actually mga kabista, first time ko makarating dito sa eskwelahan na ni Pastor Kibuloy. Jose Maria College. Ito yung buong Jose Maria College Foundation. Gaano po karami sir ang estudyante ngayon? So, ngayon po almost 7,000 po yung estudyante natin ngayon. And marami din po ang mga scholars po. Ang nandyan po. Nawala talaga silang pinabayaran. Free as in lahat. Tinatawag namin yung gift of education. Yung gift of education, hindi lang yan sa member or sa worker. Open po yan siya sa lahat na mag-apply po ng gift of education. Pero meron din kaming gift of education full-time naman yon, yung mga anak ng mga members, mga workers, so yun po yung ano. So,
malaking percentage po sa population ng GMC, mga scholars po talaga sila lahat. Salamat po, sir. So free talaga hanggang maging doktor, maging lawyer, Wow. maging engineer, ganyan po. Sir, Sana yung all. eskwelahan na to, sir, exclusive lang ba to sa Kingdom of Jesus Christ? Hindi O po. kahit sino pwede? Yes, non-sectarian po ang school. Okay, yun yung parang misconception nila na ang school, ano siya, parang exclusive lang. Yung founder po natin, si Pastor talaga, kasi gusto ni Pastor na maka-offer talaga ng free education. But eventually, naging lumaki po yung school, so naging open na po siya sa lahat talaga na gusto mag-aral. So ngayon, naging 7,000 na yung population namin, sir. Excuse me, sir. If ever, ano po yung requirements pala? Halimbawa, tagalabas. Yes po. Ano po yung requirements? The usual requirement po, same po ng ibang mga schools po, yun po, you mean po yung pag-enroll o yung maging scholar? Yes, maging scholar. Maging scholar, ayun po, yung pang wala talagang capacity to pay, yung kanilang parents po na at saka yung may willingness talaga na makapagtapos ng college, sir, yun talaga ang pinaka-requirement na maging gift of education scholar po. How about the grades, sir? Okay, wala po tayo, meron tayong academic scholars, yun yung talagang may grade na requirement. Pero yung walang grade requirement po, yung scholarship talaga na yung walang capacity to pay yung parents nila, yun wala pong grade requirement, basta makapasa po at saka mag-graduate talaga sila. Hindi naman po kailangan member ng... Hindi po kailangan. Non-sectarian po ang school natin, sir. And one of the best practices po ng JMC, sir, lahat po ng employees dyan ay free po ang meals. Wow. Free ang meals, free ang lunch, free ang snacks. Ayun po. may allowance Kaya yung mga employees dyan, sir, hindi po mga members and workers po Sir, ng including yung mga outsider, kahit di member, pwede siya maging scholarship. Yes po. May dalawang kategory na scholars po, yung gift of education at saka gift of education full-time. Yung full-time, yun yung mga full-time miracle workers, mga missionaries po. Sir, dagdag ko lang. Yes po. Doon sa mga nabanggit, di ba, mayroong mga sinasabing di umano na nagrereklamo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung iba ba doon sa mga nagsalita laban kay Pastor, isa ba yun sa mga naging scholar dito? Actually, sir, naging scholar talaga sila. Totoo sila na naging scholar. Kaya lang po, medyo nagka-problema ang kanilang record. Kasi nga may mga sabihin na natin mga kasalanan na ginawa po na hindi sila nag-follow doon sa pinirmahan nila na contract, parang may nilabag sila or mayroon pong disciplinary action na ipinataw sa kanila. And that's the reason po na umalis sila or sumibat sila na ano po. So, totoo po na naging scholar talaga sila. Naging scholar talaga sila ni Pastor. Ayos. Girls section. Post production, girls. Wala sa kanila. Ito mga Ano no? ikaw na naman tayo. SRD. Ito yung Human Resource Department. Yung lahat ng mga workers na mag-apply, dito dadaan. Oo, ipaprocess lang. Yung mga nagre-reklamo po. Dito rin. Lahat ng mga reklamo mo, ano yung Sa eskwelahan po ito, si Maria College po ito, guys. Ito yung admin. Yung mga big namin yan. Big. OWA. Board of Administrators. Executive Secretary. Executive Pastors. Kita rin nyo, transparent lahat. Wala. At saka salamin lahat. Wala nakatago. Kita yung galaw, yung mga ginagawa kita. Oo, kita mo lahat ang ginagawa. Friends po. Hi, sir. Sir, nandito sir. Ito yung evangelism department. Yung kung paano ginagawa yung evangelism plans sa buong sanlibutan. Palagi yan meeting. Parang cabinet meeting araw-araw. Kasi buong sanlibutan yan. Dito pinaplano lahat. Tulad ngayon sa buong sanlibutan. Yung sa Western nations tulad ng US, Canada, basta doon banda sa Northwest, Asia, Middle East, South America, Australia, and yung 7 million na yun, nakatutok lahat dito. So lahat ng reports pumapasok sa kanila.
Iyon ang si Pastor Apollo Kibuloy ay pinasilip niya pati loob ng eskwelahan na GMC o si Maria College. Kala ko ba nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy? May mga nagsasabi kasi na nagtago na si Pastor Kibuloy kasi nga takot na kulong. Ayan, nandyan pala sa kanyang eskwelahan. Puntahan nyo na lang sa mga naghanap kay Pastor Kibuloy ay pwede nyo siyang puntahan doon sa KOGC. Napakalawak ng lugar na ito. At yun ang napakaganda pala ng eskwelahan ni Pastor Apollo Kibuloy, itong nagiging kontrobersyal nga rin na eskwelahan na sinasabi ni Senador Risa Hontiveros na maraming mga mag-aaral doon na ginigipit daw ni Pastor Apollo Kibuloy. Ay naman sa isang nagsalita na member ng KOGC na yung mga totoo talagang doon nag-aaral mga scholar yung mga nasa Senate. Kaso nga lang, nagkakaproblema din sila dahil may mga nilabag na batas. Kahit saan naman tayo pupunta, may mga batas talaga sa dapat tayo susundin. Yun ang hanggang dito lang muna at itong si Senador Risa Hontiveros ay malamang ay manggagalitin na naman ito sa galit dahil nga napakaganda na eskwelahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay magsi-shoutout muna tayo. Shoutout kay walang internet Shoutout kay Ma'am Berjever Religios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Caroline Kawakami, bakit wala akong internet? Ayaw lumabas. Shoutout kay Trabahador Mix Vlog. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Joyce ng wala akong internet Wow. Bakit wala akong internet? No internet. Yun lang pasensya na. Wala tayong internet hindi natin mababasa yung inyong mga komento. Hanggang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.